Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa naman pong sulat ang ating babasahin ngayong hapon na ito, dito po sa States. Ito po ay isang sulat galing sa ina na nagmamalasakit sa kanyang anak. I'm sure po pagkatapos ng basahin natin itong sulat na ito, ay may matutunan po tayo at syempre, makakapagbigay sa atin ng aliw. Ito po, ibabahagi ko sa inyo ang sulat. Dear loving everyday life, sumulat po ako sa inyo dahil po gusto ko pong humingi ng payo tungkol po sa aking anak. Tawagin niyo na po ako sa pangalang Ina ni Kuto. Maraming salamat pala sa pagpili ng aking sulat. Alam ko po ang iyong pinagdaanan. Hindi po madali ang iyong pinagdaanan, lalong-lalo na mawalan ng isang pinakamamahal na kapatid. Bagamat pa man, masaya po ako nakita na ikaw ay nagbalik sa iyong pagbablog. Ang aking pong hihiling na payo ay tungkol sa aking anak na dalaga. Siya po ay 15 anyos. Maganda po ang aking anak. Kaya lang po, hindi po siya naliligo. At kahit maganda at mahaba ang kanyang buhok, ay marami po siyang kuto na gumagapang na sa kanyang unan. Oh my God. Pag siya ay natutulog, ang mga kuto ay gumagapang din sa unan ng kanyang mga kapatid. Minsan po, ang kuto ay pumasok sa tenga ng kanyang kapatid kasi po magkatabi silang magkatulog. Oh my God! Sinusuklay po namin siya at kinukunan ng kuto, pero marami pa rin din po, isang batalyon na kuto. Lahat po kami ay nahawaan na may kuto. Ang kati-kati po sa ulo ng kuto. Minsan po ang kuto ay nakikita ko sa suklay ko. At dahil sa stress ko po sa kuto ng anak ko, nananaginip po ako ng kuto. Kawawa naman si mama. Minsan po, pinatawag po ako ng teacher niya dahil sa kuto niya. Kaya hiyang-hiya po ako at hindi ko po alam ang gagawin ko. Sabi ng nanay ko na 82 years old, galing daw sa patay ang kuto. Kaya, sabi niya, kailangan sumpain ang kuto sa pamamagitan ng paglagay ng gas sa buhok ng anak ko. Ang problema po, minsan nang nilagyan namin ng isang garapa ng gas ang kanyang ulo, nakalimutan ko pong may gas pala ang kanyang buhok. Inutusan ko po siyang magsaing sa may kahoy. Bigla-bigla po kaming nakarinig ng sigaw at nang pumunta po kami sa kusina, nakikita po namin na lumiliyab ang buhok ng anak ko. Nasunog po ang kanyang buhok. Kaya po ngayon, nakalbo po ang harapan niya at iyak at galit na galit siya sa amin. Hindi ko na po alam ang gagawin ko, loving everyday life. Ginawa na po namin, sinusuklay, kinukunan ng kuto, at yun nga po, nilagyan namin ng gas ang kanyang buhok. Sana po payuhan mo naman ako. Baka kasi kung nanonood ang anak ko, ay makikinig siya sa iyong payo. Maraming salamat po at marami po salamat sa mga kabutihan na tinutulong mo sa amin dito, sa aming barangay. Maghihintay po ako ng inyong advice. Maraming salamat po, Ina ni Kuto. Oh my God, hindi ko na-expect na
makakatanggap ako ng sulat na ganito. So, hindi ko na-expect na may, anong tawag dito. So, ito, yung nanay, no, may 15 years old na siya. Yung dalaga na yung 15 years old na yun. So, maraming kuto. Unang-una, saan ba nanggaling ang kuto? Marami kasi tayong mga kasabihan na ang kuto daw, marami tayong naririnig ng mga kasabihan, yung mga kuto, galing daw sa bungang araw, at yun nga, yung nanay ni, ang lola ni Kuto, I mean, yeah, sabi niya, kailangan sumpain daw. So, yun nakakatawa no, nasunog ang buhok. So, first of all, ang Kuto kasi, I would say, that's lice, that's L-I-C-E, yun ang tawag sa English. Ang kuto, hindi yan yung parang sumpa, sinusumpa. Ang dapat unang gawin nyo po, ina ni Kuto, Ma'am Kuto, I mean, ina ni Kuto, ang gagawin nyo po ay, siguro po, kung ano mang shampoo na ginagamit ng anak ninyo, siguro hindi hiyang sa shampoo yung ginagamit ng anak nyo. So, meron po, magpakonsulta po kayo sa doktor. Meron po na meron pong gamot o shampoo sa kuto. So, unang-unang gawin nyo po ay, mais mainam po na unang gawin niyo ay, wag nyo po muna ipatabi siya sa pagtulog sa mga kapatid niya. Kasi tendency po nahawaan na kayo, sabi mo na sulat mo. So, i-separate po ninyo yung yung towel, yung tuwalya niya, yung sukla niya kung maigi. Wag kayong mag-share ng towel sa kanya or mag-share ng suklay. And then, punta kayo ng doktor, or pwede naman din kayong pumunta ng butika, ng parmasya, at magtanong kayo sa pharmacist kung ano ang mabisang shampoo or mabisang gamot sa kuto. So, tsaka po, araw-araw dapat siya maligo, and kailangan banlawan niya ng mabuti yung buhok niya, patuyuin ng mabuti, kasi it boils down to proper hygiene po. So, since mahaba po yung buhok niya, suggestion ko lang na medyo baka summer ba ngayon dyan? Siguro kung pwede, paputulin muna yung buhok niya, tutubo naman din yung buhok. At least, yung para hindi hindi mahabang buhok, para manipis lang, and then kailangan talaga everyday take a bath, everyday kailangan paliguan yung buhok, yung talagang proper hair washing. Tsaka ayan, nangangati tuloy ako dahil sa kuto. Wala pa akong kuto, pero oh my god, then ay, nakukuto na rin ako. Hindi po, biro lang po. So, yun po, mayroon pong shampoo sa kuto, tsaka yung proper hygiene, tsaka kung siguro po pag aalis ng bahay, kailangan may dalang payong, or sombrero, or bucket hat, or anything, pang tulokbong, yung ganun. Tsaka, kung pwede po, yung higaan niya, labhan, kasi alam nyo, nakaka-stress talaga pag may kuto, mangangati, iniisip ko nga habang binabasa ko yung sulat niyo po, nangangati ako sa buko. But anyway, yun lang po, proper hygiene lang talaga, proper hair washing, para may sa yung kuto. Kasi, tingnan nyo po, nananaginip na kayo ng kuto. Tsaka wag na nyo pong gawin yun, nalagyan nyo ng gaas, yung buhok. It's not advisable po. So tingnan nyo, na-aksidente tuloy, nasunog tuloy. So, sana po, okay na po yung si Kuto, or anak ni Kuto. So, madali lang yun po, there's always solution for that, especially, what do you call this, hair hygiene lang po yun. Especially sa mga edad na 15 anyos, hindi pa dalaga na, siguro hindi lang siya nabigyan ng proper
proper education, or sasabihin ko yung payo ng nanay na sabihin, oh, maligo ka, dapat banlawan mo yung mabuti yung buhok mo, yung ganun. Tsaka, yun lang po, wag nyo na pong ulitin na nalagyan ng gaas yung buhok. Nakakatawa naman yun. So, anyway, Inani Kuto, sana po nabigyan ko kayo ng payo, ng payo ng ganyan. At sana po sa may kunti po kaming anong tawag dito, may kunti po kaming kuto, hindi, may kunti po kaming gift para sa inyo, hindi po copy ko pa. May konti po, pasensya na po. Ay, may konti po kaming gift para sa inyo, para din sa anak niyo pong si Kuto. So, maybe makakatulong po tayo. So, yun po, proper hair washing. Dapat i-separate nyo yung tuwalya niya, tsaka yung suklay niya. And then, kung pwede, paiksian yung buhok niya, tutubo naman din yun. And then, kung mainit, magdala ng payong, or mag sombrero or a bucket hat. So, yun lang po. Okay? So, I hope nakatulong po ako sa inyo. So, hanggang sa muli, sa aking mga followers dyan, sa aking, sasabihin ko sana sa aking mga kuto, sa aking mga followers dyan, at sa mga taong nakakapanood ng video na ito. Kung meron po kayong nakakatawang sulat, or hindi nakakatawa, yung sulat na simply lang, financial, I would say not financially, I would say emotions, mga sakit hindi po ako doktor ha, pero related po ako sa medical field, pero hindi po ako doktor. So, yung mga masasakit na damdamin, maybe pag binasa natin yan, may mag-advise din na makakatulong sa inyo. So, ilabas nyo yan, kasi kailangan ilabas yung mga nararamdaman nyo. Huwag ilabas ang kuto. Alright? Thank you for watching, and please follow, like, and share this video. Happy Pau! This is for you. I love you, Yan.